Magandang umaga po sa inyo. Ako po'y bumabati sa inyo ng magandang umaga. Ang babasahin ko po ito yung pinaka daily bread natin. Sa aklat ng Salmo. Sa umaga pong ito, naway abutin po kayo ng masaganang pagpapala ng kamay ng ating Panginoon Diyos. Ano man ang dumating sa buhay natin, ano man ang kinasasapitan natin, ano man yung pinagdadaanan natin, ano mang pagsubok ang kinakaharap mo ngayon, lahat yan ay nagdaan sa kapahintulutan ng Diyos. Kailangan lang na maging matatag tayo. Sabi nga niya, lakasan mo ang iyong loob. At meron siyang pangakong binitawan na kailanman na hindi nagbabago. Hindi kita pababayaan o iiwan. Lakasan mo ang iyong loob. Ang babasahin ko pong ito sa Salmo, talata 82, kabanata 1 hanggang 8. Pag nyo tignan yung naghahatid ng mabuting balita, tingnan nyo yung paparating ng mabuting balita. Kasi kung sa akin kayo titingin, may posibleng mabuwal kayo. O may posibilidad na matisod kayo. Huwag nyo akong tignan. Tignan ninyo yung mabuting balitang paparating na binabasa ko. Ang sabi rito, pamumunuan ng Diyos ang pagtitipo ng kanyang mga mamamayan. Sa gitna ng mga hukom, siya ang humahatol sa kanila. Sinabi niya sa kanila, hanggang kailan tayo hahatol ng hindi tama? Hanggang kailan ninyo papaburan ang masasama? Bigyan nyo ng katarungan ang mga dukha at ulila. Ipagtanggol ninyo ang karapatan ng mga nangangailangan at inaapi. Iligtas ninyo ang mahihina at mga nangangailangan mula sa kamay ng masasamang tao. Wala silang nalalaman, hindi sila nakakaintindi. Wala silang pag-asa, namumuhay sila sa kadiliman at niyayanig nila ang pundasyon ng mundo. Sinabi ko na sa inyo na kayo ay mga Diyos, mga anak ng kataas-taasan Diyos. Ngunit gaya ng ibang mga namumuno ay namamatay din kayo. Sige na, O Diyos, hatulan ninyo na ang lahat ng bansa sa mundo, sapagkat sila'y naman ay sa iyo. Ang ganda ng binasa ko ng mabuting balita, nauugnay ngayon sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Pero meron pa akong konting paliwanag po rito. Magandang umaga. Ang salmong babasahin ko sa talata 82 ay isang mahalagang bahagi ng aklat ng mga awit sa Biblia. Ay nagbibigay ng mensahe tungkol sa hustisya at responsibilidad ng mga pinuno
Narito ang isang maikling paliwanag para sa bawat talata ng Salmo 82, 1 hanggang 8. Unang talata, sinasabi dito na ang Diyos ay tumatayo sa gitna ng konseho ng mga Diyos. Ang mga Diyos ay maaaring tumukoy sa mga makapangyarihan, tao o hukom na may responsibilidad na magpatupad ng hustisya sa lipunan. Talata 2. Tinatanong ng Diyos kung hanggang kailan nila pagtatakpan ang mga masasama at bibigyan ng pabor ang mga makapangyarihan dito. Hinahatulan ng Diyos ang kawalan ng hustisya at ang pagkiling sa mga may kapangyarihan. Talata 3. Inaanyayahan ng Diyos ang mga hukom na ipagtanggol ang mga mahihirap at mga ulila. Dapat nilang ipagtanggol ang mga inaapi at walang kakayahang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Talata 4. Sa bawat verse na binasa ko, may mga talata akong pinapaliwanag. Ito ay kaapat na talata. Inihimok ang mga hukom na ligtas sa mga mahihirap at nangangailangan mula sa kamay ng masasama. Talata 5, sinasabi na ang mga hukom ay walang kaalaman at walang pangunawa. Naglalakad sa kadiliman, kaya ang pundasyon ng mundo ay nayayanig. Talata 6, inaalala ng Diyos ang sinabi niya, kayong mga Diyos at kayong lahat ay mga anak ng kataas-taasan. Ipinapakita nito ang responsibilidad ng mga hukom bilang mga kinatawan ng Diyos sa lupa. Talata 7, gayunpaman sa kabila ng kanilang matataas na katayuan, sila ay mamamatay tulad ng ordinaryong tao at babagsak tulad ng ibang mga pinuno. Kauli-ulihan ng aking verse na binasa, talata 8. Isinasara ang salmo sa isang panalangin para sa Diyos na bumangon at humatol sa mundo, sapagkat ang lahat ng mga bansa ay pagmamay-ari niya. Ang lahat ng mga bansa ay pagmamay-ari niya. Maliwanag. Nasa Bible yan. Sa kabuuan ng Salmong 82 ay isang tawag para sa hustisya at integridad sa mga pamumuno, sa mga namumuno. Hinahamon nito ang mga may kapangyarihan nagampanan ang kanilang tungkulin ng may katwiran at pakialam sa mga nangangailangan. Yan po ang mga talatang binasa ko na may mga kanya-kanyang paliwanag. Puputulin ko muna po ang aking pagbabasa. Tayo po'y aawit muna at sa susunod meron po tayong babasahin para
magdugtong yung mga sinabi ko, mag-ugnay sa isipan natin yung mga binasa ko, yung pinaliwanag ko. Maraming salamat po.